Hindi makikialam o magkukomento ang Malacanang kaugnay sa desisyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi dumalo sa detention hearing sa ICC. Habang aminado ang palasyo na hindi pa napag-uusapan ang posibilidad ng pagbabalik ng Pilipinas sa International Criminal Court. Yan at iba pa sa report ni Christian Bascones. Christian. Maan sa gitna ng mga debate ukol sa jurisdiksyon ng International Criminal Court sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, usap-usapin din ang posibilidad na muling bumalik bilang miyembro at muling paglagda sa Rome Statute. Matatandaang nagpadala ng liham ng pagkalas ang Pilipinas sa ICC noong March 17, 2018 na naging epektibo isang taon ang nakaraan mula noong nag-notify ang Administrasyong Duterte sa UN. Una nang nanindigan ng ICC na may jurisdiksyon ito sa mga umano'y crimes against humanity na naganap habang kasapi ito ng Pilipinas. Kaugnay ng kampanya kontra droga ng nakaraang administrasyon. Noong September 15, 2021, pinayagan ng pre-trial chamber ng ICC ang formal na investigasyon sa mga paratang sa kabila ng pag-uurong ng Pilipinas sa Rome Statute na nagtatag sa nasabing hukuman. Ipinaliwanag naman ng ICC na nananatili ang kapangyarihan nito sa investigasyon ng mga krimeng nagawa sa panahong miyembro pa ang isang bansa. Kaya sakop pa rin ng proseso ang mga insidenteng nangyari bago ang pagkalas ng Pilipinas sa korte. Samantala, ayon pa kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, hindi pa napag-uusapan ang posibilidad na pagbabalik bilang miyembro sa ICC at sinabing hindi pa ito prioridad ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Tinanggihan naman o tumanggi naman magkomento ang palasyo patungkol sa mga desisyon na isinasanggunin ng legal counsel o ng mga abogado ng dating Pangulo. Hindi rin na niya makikialam ang pamahalang Marcos Jr. sa pagdinig ng kaso ni Duterte sa International Criminal Court. At yan muna ang latest mula sa Malacanang. Balik sa iyo, Maan. Maraming salamat sa iyo, Christian Bascones.